Konnichiwa, minasang, Keipito, moshimasu, yoroshiku onegaishimasu. Wala tayong schedule ng gala ngayon, kaya naisipan kong lumabas na lang muna para magpagupit kasi sobrang naiinip na ako sa bahay pagkagising ko. Kaya dali-dali na akong nagbihis at ang first destination natin ngayon ay sa barbershop. Dito pala ako madalas dumaan sa may tabing ilog. Wala kasing masyadong sasakyan na dumadaan dito. Wala ring masyadong naglalakad at wala ring masyadong mga tumatawid. Kaya magandang dumaan dito kasi sobrang safe. Sabayan mo pa na magagandang bahay na madadaanan mo. Ganito talaga rito sa Japan. Halos wala kang makitang tao sa labas. Hindi kasi nila ugaling tumambay sa mga labas ng bahay nila. At madalas ay nasa trabaho lang. At halos lahat ng mga Japanese ay merong kanya-kanyang sasakyan. Kaya huwag ka nang magtataka kung bakit halos wala ka nang makitang naglalakad sa tabi ng kalsada. At kung hindi ka sanay sa ganitong environment, sigurado ako maho-homesick ka kung andito ka sa Japan. Masarap naman talagang pumunta rito kung gagala ka lang. Pero kung magtatrabaho ka dito, hindi ka masasabing 100% masarap magtrabaho rito. Hindi naman sa pinupulaan ko ang mga hapon. Pero based on my experience, meron talagang mga hapon na medyo bully. Lalo na kapag hindi ka magaling mag-Nihongo. At after ng ilang minutong paglalakbay, nakarating na tayo sa barbershop. Dito nga pala ako nagpapagupit. Ito kasi yung pinakamura dito sa lugar namin at quality pa yung gupit nila. Kaso bawal mag-video sa loob, kaya hanggang ganito lang yung kaya kong ipakita sa inyo. Kinuha ko nga palang package is yung premium package na para sulit. Treat ko na rin sa sarili ko. Kasama na rito yung gupit, ahit, massage, shampoo at dryer. At tapos na tayong gupitan. Sobrang bilis ng pangyayari. Para tayong pinatanda ng 10 years. At ang next destination natin is bahala na, si Batman. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Kaya nagpauli-uli na lang ako at nagbabakasakaling may makikitang magandang spot para makapag-vlog. At ina-enjoy ko na lang yung view na nakikita ko. Nakakamiss lang talaga sa Japan kasi sobrang linis talaga. Pero kung ako ang tatanungin nyo, parang ayokong tumira rito at ayokong tumanda dito. Parang mas gusto ko pa rin sa ibang bansa or sa Pilipinas na lang. Ang hirap kasi rito kasi unang-una wala silang Pasko dito. Pangalawa, konting ingay mo sa bahay, irereklamo ka sa polis ng mga kapitbahay mo. Unlike sa ibang bansa, magagawa mo lahat ng gusto mo. Ikaw, para sa'yo, anong pipiliin mo? Pilipinas o Japan? Medyo napagod na nga ako sa kakauli, kaya kumain na lang ako sa KFC. Kaibahan lang ng KFC dito sa Japan is wala silang rice meal. じゃあこれで、はい、2ピースのセットですね。かしこまりました。セットのドリンクは何にされますか？何があります？はい、こちらのレモネードソーダ、ペプシ、メロンソーダ、抹茶オレンジ、ジンジャーエール。じゃあ、オレンジお願いします。はい、かしこまりました。Sa lasa wala naman pinagkaiba. Sa presyo naman, halos parehas lang at hindi nakakalayo. Pero kung may rice meal sila rito, mas panalo sana to. Hindi kasi masyadong mahilig ang mga Japanese sa rice, kaya siguro wala silang mga rice meal dito. Ganon din naman sa McDonald's, wala silang mga rice meal. More or chicken talaga at hamburger lang. At all in all, satisfied customer naman. Self-service pala sila rito at ikaw yung magliligpit at magsasegregate ng kinainan mo. Sana ganito rin sa Pilipinas. At bago matapos ang video na to, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.